For today's video mga mami and daddy, i-level up natin yung ating simpleng talong at giniling. Gumamit nga lang ako ng kaunting giniling na manok dito sa ating recipe. Dari naman kayong gumamit ng ibang meat. Lagay ako dito ng pinong sibuyas, pinong bawang at pinong carrots. Naghiwa rin ako dito ng red bell pepper ng pino at ilalagay ko na nga rin ito. Hinalo ko lang yan para mag-mix ang ating mga ingredients, mga mi at mga di. Tapos maglalagay ako dyan ng konting asin at kaunting paminta. Nasa sa inyo kung gaano kaalat at gaano kaanghang ang inyong nais. After nyan ay isinet aside ko muna ito. At dito nga sa kabila ay yan, gagamit tayo ng talong. Kasi nga ang laki, diba mga mi at mga di, kaya talagang talong. Imbis na talong. So ayan, hiniwa ko nga lang yan ng pabilog at medyo tama ang kapal niya mga mi at mga di. After nyan ay hiniwa-hiwalay ko nga lang siyang mabuti dahil nga yung iba hindi masyado nakat sa ilalim. Then gagamitan ko nga siya nito. Pero kung wala naman kayo nito mga mi at mga di, pwede naman ang kutsilyo. Itrinay ko lang itong aking cookie cutter. So ayan, perfect nga yung pagka-circle niya mga mi at mga di. Sinubukan ko pa ulit. At yung rest nga ay ginamitan ko na siya ng knife. Ayan, ganyan nga kapag kutsilyo ang gagamitin natin dito mga mi at mga di. Pag kutsilyo kasi ay matatansya natin kung gaano kalaki yung bilog na ating gagawin doon sa gitna ng ating talong. So inirepeat ko nga lang yung aking ginawa hanggang sa maubos at matapos ko itong lahat. At nang matapos ko nga iyan ay ibinabad ko yung ating talong dito sa tubig at isinet aside. At itong ating tinanggal na talong doon kanina ay hihiwain ko lang ng maliliit or pino. Nasa sa inyo kung gusto niyo lang siyang hiwain ng maliliit na cubes or gusto nyong pinuhin. Pero this time, nag-decide ako na pipinuhin ko ito. Gumamit nga lang ako dito ng manual na chopper. Ito ay optional lang naman mga mi at mga di. Kung ayaw nyo naman siyang ipinong-ipino, eh pwede rin. After nyan ay isinaling ko na siya dito sa aking Tupperware na napiling paglagyan. Ayan, medyo umitim nga or nag-iba yung kulay ng ating talong. Dahil nga nadurog natin siya. After that, naglagay na ako ng giniling na ginawa natin kanina. Hinalo ko lang ng bahagya at ilalagay ko na yung rest na natira. Unti-unti ko nga ang lagay kasi nga baka kako marami yung aking giniling. After ko yan mahalo, dito naman sa kabila ay akin nang patutuyuin itong ating talong na ibinabad sa tubig kanina. Sinilansan ko nga lang yan ng ganyan at ipapat dry ko lang yan using the kitchen towel or napkin. Pagkatapos nga ay nagpainit ako ng mantika at inisa-isa ko nang inilagay itong aking talong na hiniwa kanina. Ayun na nga mga mi at mga di, pagpasensyahan nyo na hindi ko nakuwaan ng video yung nilalagay ko yung giniling. Buong akala ko is napindot ko yung record ng aking cellphone. Ayun pala ay hindi. Kaya naman pasensya na kayo at wala akong video habang inilalagay yung giniling. At eto na nga nang maluto na yung kabilang side, ay oras na para baligtarin para naman maluto yung kabilang side niya mga mi at mga di. Hindi na ako naglagay dito ng itlog pero pwede rin kayong maglagay ng itlog doon sa giniling. At nang maluto nga ito ay hinango ko na to isa-isa at inilagay ko dito sa plato na may tissue paper para ma-absorb yung mga excess oil niya. At heto na nga ang ating pritong talong na merong giniling na manok. Pwede nga rin itong tawaging tortang talong mga mi at mga di. Bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag. Siyempre masarap yan sa bagong saing na kanin at maanghang na ketchup. Yun lang. Bye!